So, ang pinag-usapan natin dito, yung mahalin mo ang Diyos, ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Tapos mahalin mo kapwa, gaya ng sarili. So, yung tanong nito ng skriba sa kanya, sinagot ni Jesus sa pag-summarize sa dalawa, yung 10. Yung mahalin mo ang Diyos, first 3, tapos yung susunod na 7, yung mahalin mo kapwa. Madali lang naman, ano, di ba? Pinadali lang ni Jesus, eh. Dalawa lang, simple. Mahalin mo ang Diyos, all your heart, soul, mind, and strength. Love your neighbor as yourself. Mas madali. Madali ba? Madali, no? Madali lang nga ba? Tanong lang, para lang kilitiin natin ang ating mga pag-iisip. Balik tanaw tayo. Pagka birthday ni kumpare, tutulong ka magluto, tapos dire-diretso inom, linggo. Tapos hindi makasimba. Nasunod ba natin yung unang sabi niyang pinaka-importante ng utos? Hindi ka na nakasimba, hindi mo pa naisip ang Panginoon. Sabi niya, the Lord is one. Hindi ba tayo gumagawa ng sarili natin Diyos? Mas importante ba yung inom kesa sa pag-alala natin sa Panginoon? Isipin nyo, hinahit nyo. Nag-inom ka na, hindi ka pa nagsimba. Tapos naalala mo, OMG! Patay, yung pangalawang utos. Thou shalt not use the name of God in vain. Tapos na tayo doon sa ugnayan natin sa Panginoon, yung ugnayan sa kapwa-tao. Bakit inuna ang magulang? Kasi yun yung pinaka madaling maintindihan ng tao kung paano makipagrelasyon ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng magulang natin. Eto ngayon, ang tatay mo, nanay mo, matanda na makulit, nabulyawan mo. Nangyayari, hindi. Nangyayari yun. Kahit sino, walang sinisino yun. Ako, ikaw, kayo. Minsan, naiinis tayo sa magulang natin, nasisigawan natin ng konti. Thou shalt not kill. Ito ngayon, nagmumotor ka, merong kamote, minura mo, sabi ng Panginoon, pag nagalit ka, para ka nang pumatay. Susunod, huwag kang mangangalunya. Madali naman siguro intindihin yun. Yung pangangalunya, yung pakipagrelasyon sa hindi mo asawa, nangyayari hindi. Nangyayari kahit saan. Ano yung susunod? False witness. Huwag kang magsisinungaling, huwag kang magmamarites. Ito ngayon, merong isang chismis na, nako, si ano, nakabili ng ganito kasi nagtrabaho sa kung saan, tapos may ginawang kalokohan doon. Pinag-usapan nyo. O kaya, sa opisina, pinag-uusapan yung ibang tao na maabot sa punto na nabubwisit, aalis na lang dito o kaya napipilitang umalis. Dahil sa kagawan natin ng kwento. Tapos paano, yung pagnanasa sa asawa ng iba. Naku, si Mare, bagong ligo. Ang bango. Ako si kumpare, yung pogi. Pagnanasa sa gamit ng iba, sa mga pag-aari ng iba. Naku, buti pa si ganito, may mga ganyang gamit. Napakadali, di ba? Dali lang. So, kung tayong lahat, parang lahat yun, tinamaan tayo, no? Yung 10 utos. Yung mga pagkakataon na hindi natin nasusunod, no? Pinapaalala lang sa atin dito, sa binasa natin, na yung utos ng ating Panginoon, hindi lang nung panahon ni Jesus. Pagkagawa pa lang ng tao, nandiyan na yan. Kasi nung una, nung si Adan pa lang, wala pa si Eva, inutusan siya ng Panginoon, di ba, na pangalagaan mo ang habdin at pangalanan mo mga hayop. So, binigay sa atin yung stewardship. Alam niya na meron siyang relasyon sa Diyos. So, love for God, di ba? Tapos nung dumating si Eva, nung nakita niya, sabi niya, at last, bone of my bones and flesh of my flesh. Ibig sabihin, alam niya na may express niya na yung pagmamahal niya nang nanggagaling sa Diyos sa kapwa niya. So sa pagkagawa pala ng tao, andun na yung pagmamahal. Kasi yung pagmamahal, ito yung foundation ng pagkatao natin. Gawa tayo ng Diyos na hindi lang nagmamahal, kundi ng pagmamahal. At yun ang tinuturo niya rin sa atin, na dapat tayo nagmamahal din ng kapwa at saka ng Panginoon, syempre, number 1. Okay, good morning.